bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyong muli, minamahal po namin mga kaibigan at mga taga-subaybay. Kami po ay nagagalak na tayo po ay nagkasama-sama na naman dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Naniniwala po kami, ang masaganang basbas ng Diyos mananagana po sa atin samantalang tayo ay nag-aaral ng Kanyang banal na salita. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at dito po sa ating talakayan, makakasama po natin ang isa sa mga professor na muli dito sa Adventist International Institute of Advanced Studies o AYAS. Siya rin po ay ang director ng Online Learning Division. At siya rin po ang aking kapartner sa ministry at sa gawain ng Panginoon. Wala pong iba, si Sister Lenny Casimiro. Welcome, Sister Lenny. Maraming salamat, Pastor Ben. Ikinagagalak ko, mga kaibigan, na kayo makasama sa trimestring ito sa napakaganda nating leksyong pag-aaralan. Sa ating pong pag-aaral sa buong quarter nito ay ating tutunghayan ang kautusan ng Diyos at kung paanong ang ating Panginoong Hesus ay nakitungo dito. Sa 13 leksyong ating pag-aaralan o susubaybayan ay maunawaan natin kung bakit mahalaga at napapanahon na ating pag-aaralan ang kautusan ng Diyos. Pero bago po tayo magpatuloy, ay napakabuting atin muna pong aanyayahan ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Pangunahan po tayo ni Sister Lenny sa ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na nasa mga langit, lubos ang aming pasasalamat sa pagkakataong ibinigay ninyong muli na kami ay mag-aral ng inyong banal na salita sa trimestring ito. Panginoon, pinupuri namin ang inyong dakilang pangalan sapagkat kayo ay Diyos ng kaayusan. Diyos na nagmimithi lamang ng kabutihan sa bawat isa sa amin, kaya nga't kayo ay nagbigay ng mga kautusan. Sa aming pag-aaral, Panginoon, sa trimestring ito, aming inaanyayahan ang inyong banal na Espiritu na siyang magpaliwanag sa amin ng inyong kalooban. Bigyan kami, Panginoon, ng karunungan upang lahat ng aming matutunan ay aming maunawaan at maisakabuhayan, upang kami ay lalong mapalapit sa inyong at magmana ng buhay na walang hanggan. Salamat, Ama, sa patuloy niyong pakikisama sa amin, sa paggagabay sa amin sa tuwina. Patawarin kami sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat, Sister Lenny, sa iyong panalangin. Sa linggong ito ay ating pututunghayan ang iba't ibang mga kautusan na umiiral sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Pagkatapos ng leksyong ito, ng ating pag-aaral na ito, maunawaan natin ang magkakaibang uri ng mga kautusan na nababanggit sa Biblia. At atin din pahalagahan ang kautusan ng Diyos bilang kahayagan ng kanyang karakter at ng kanyang pag-ibig sa atin. At siyempre, pagkatapos po na ating pag-aaral na ito, ay magkaroon din tayo ng pagtugon sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pag-iingat ng kanyang mga kautusan. Ang ating pong talatang sa ulin ay makita natin sa aklat ng Roma, Kapitulo 2, sa talatang 14 aking pumabasahin. Ganito po ang wika. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Sister Lenny, sa iyong ginawang pag-aaral ng buong quarter, paano mo nakita ang kahalagahan na pag-aralan natin ang kautusan ng Diyos? Napakahalaga. Dalawang bagay. Una, ito ang pundasyon ng kanyang pamahalaan. At pangalawa, ito ang nagpapahiwatig ng kaayusang moral ng kanyang nilalang sa buong sansinukob. Kaya nga kapag ito ay itinakwil o inatake, kapag inatake ang kautusan, dalawang bagay din ang mangyayari. Para mo na rin itinakwil ang pamahalaan ng Panginoon at ipinabagsak ang kaayusang moral ng kanyang sansinukob. Sister Lenny, sa kapakanan ng ating mga manonood, nabanggit mo yung salitang ang tao inilalang na moral. Anong ibig sabihin noon? Pag sinabi nating moral o moralidad, ito ay kakayanang pumili ng tama at ng mali, ng mabuti at ng masama.
Si Mrs. White ay may sinasabi na may dalawang puwersa sa katawan ng tao. Ang bawat tao, ang bawat nilalang na tao ay meron siyang hangaring gumawa ng mabuti o tinatawag niyang desire for goodness. Bagamat meron din naman siyang pagkahilig sa paggawa ng masama na tinawag din niyang bent to evil. Kaya nga't upang magkaroon ng magandang moralidad ang tao, kailangan mayroong kautusan. Na ang kautosang ito ang nagsasabi kung alin ang tama at ang mali. Okay, so mga David ay napakalinaw na tayo ngayon ay may kakayahang pumili kung tayo ipipili ng tama o kung tayo pipili ng mali. Tayo ang nagpapasya. At parang sa pag-ibig ba, no? Pag sinabi natin tayo moral being, meron tayong kakayahang magmahal, meron din tayong kakayahang, meron din tayong yun tayo pwedeng mahalin. Pero kailangan nasa kalagayan tayo ng mundo na sabi nating moral. Kaya nga, hindi po pwede na ang magkaroon tayo ng moralidad na walang kautusan. Imposibleng mangyari yun. Kaya nga tayo, bilang mga nilalang, may pananagutan tayo sa kautusan ng ating Panginoon. At sa Diyos mismo, dahil nabanggit mo na tayo may kakayahan tayong pumili. Yung pagpili na yon ay kapananagutan natin yon. Ito marahil yung kaisipan noong nagsisikap si Darwin, na yung sa sumulat ng aklat na ang tao ay galing sa maliit na hayop o species, na ang kanyang kaisipan dito ay ayaw niyang kilalanin ng Diyos, na hindi siya dapat wala siyang kapananagutan sa Diyos dahil hindi siya nilikha ng Diyos. At dahil siya alam natin na ang tayo nilikhang moral, ang ibig sabihin nito ay may kapananagutan tayo sa Diyos. Kaya nga marami mga tumatanggi na ayaw nila ng Diyos, ayaw nilang maniwala sa Diyos dahil ang katwiran nila, wala akong kapananagutan sa Diyos dahil ako'y nagmula sa wala, so wala siyang kapananagutan kang inuman. Nabanggit mo yung theory ni Darwin. Kung ating pag-aaralan ang theory ng evolusyon, malayong-malayo na yun sa moral order ng nilalang ng Diyos. Kasi ang evolution, nanggaling sa chaotic environment, magulo. At doon nabuo ang tao sa kaguluhan. Kaya, ang tinatawag natin yun na amoral. Sa ating leksyon, tinawag yun na amoral o walang moralidad. Kaya, napakalabo na so, ang nakita evolution ay ma-relate natin sa ating Panginoong Hesus. Sa malinsabi, lalo natin nakita ngayon ang kahalagahan na magkaroon talaga ng kautusan. Dahil ang kautusan ang siyang nagsasabi ngayon ng tama at mali. Iyan ang panukala ng Diyos kung bakit ibinigay niya ang kautusan. At sa ating pag-aaral, binabanggitin na sa pamamagitan ng kanyang kautusan ay nahayag ang kanyang pag-ibig at karakter. Ang karakter ng Diyos. Gayun din naman ang kautusan ng Diyos ang pamantayan ng kanyang paghuhukom dito sa sangkatauhan. Tama. So, ito yung kabuuan ng ating pag-aaral sa buong trimestre nito na ating tatalakaying isa-isa sa bawat linggo ng ating pag-aaral. Sister Lenny, sa panahon ng Bagong Tipan, kapag ginamit ang salitang kautusan, anong pangkaraniwang pagkaunawa ng isang taong nakikinig? Sa Bagong Tipan, ang kautusan ay mababasa natin ang salitang ginagamit ay law. At sa salitang Griego, ito ay nomos. At sa Hebreo ay tinatawag din itong Torah. At kapag tayo nagbasa ng Biblia, pawang ang salitang kautusan lamang ang ating mababasa. Kaya nga't ang sabi ng marami, huwag mo nang paniwalaan yan, kautusan, iyan na yung lipas na kautusan. Kapag hindi mo alam pag-iba-ibahin ang tinutukoy na salitang kautusan sa teksto, ay malilito ka talaga. Kaya ang pinakamagandang guide o giya natin sa pagbabasa, pag-unawa kung ano talagang tinutukoy natin o tinutukoy ng teksto na kautusan, ay ang konteksto nito. Alamin natin yung mga naunang mga sinabi ng teksto at yung pagkatapos upang maunawaan natin kung ano ba talagang klaseng kautusan ang tinutukoy ng tekstong ito. So napakaganda niyan, Sister Lenny, kasi kagaya ng binanggit mo nga, napakarami kasi tao ngayon, sabi natin, sa mababaw na pag-iisip ba ay nadinig lamang yung kautusan, ay akala ng kagad nila ay ito yung 10 utos. Na ito yung pinako na ika sa cross, nasabi ng ka na iba.
Pero kung babasahin nga natin ang Biblia, at ito rin isang mithi ng ating pag-aaral, ay makita natin na napakaraming uri ng mga kautusan. So pagka nadinig natin ang salitang kautusan, ay kagaya ng sinabi mo, ay suriin natin anong kautusan ang tinutukoy. At para malaman natin yon, ay di babasahin natin yung konteksto, yung nilalaman noong may kinalaman sa kautusan. Napakarami kasing kautusan sa Biblia. Nariyan yung kautusan ng Romano, kautusan ni Moises, na dalawang klase pa yon. Kautusan ni Moises na seremonyal at kautusan ni Moises na yung sibil o pambayan. Meron ding kautusan ni Rabi, ng mga Rabi. At siyempre, narin yung kautusan ng Diyos. O tinatawag nating moral law. Kautosang moral. Yan ang mahalaga. So, minamahal natin mga kaibigan, ay ito napakahalagang paksa na dapat nating maisalang-alang. Kapag ka po ang ating mga kaibigan o tayo mismo nagbabasa at nakita natin ang salitang kautusan, ay suriin natin. Ito ba'y anong uri ng kautusan? Ito ba'y kautusan ng mga rabi? O ito ba'y moral law? O ito ba'y ceremonial law? Unawain po natin dahil napakahalaga na hindi po tayo basta lamang humatol kagad. Ang tinutukoy dyan ay 10 utos. Ang sabi nga dyan ay pinako na sa cross, kaya wala na. Ay naligaw na po tayo mga kaibigan. So napakagandang ating pag-aralang mabuti ang mga bagay nito. Sa ating pag-aaral, ano ba ang mga pagkakaiba nito mga nabanggit mo, Sister Lenny, na mga kautusan? Kasi binanggit mo kanina yung nasa mga 5 ba ito, na mga iba't ibang uri ng mga kautusan. Pwede mo maipaliwanag kung ano itong mga kautusan ito? Unahin natin yung una kong sinabi kanina, ang kautusan ng mga Romano. Katulad ng iba ring pamahalaan, ang pamahalaang Romano ay mayroon ding tinatawag na kautosang sibil o mga civil codes. At ito ay ginagamit nila upang magkaroon ng kaayusan sa kanilang kalupaan o pamayanan. Siguro magandang basahin natin sa ating talata, Lucas 2, 1 hanggang 5, upang makita natin ang halimbawa ng kautosang Romano. Okay, ganito ang wika sa aklat ng Lucas, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 5. Nangyari nga ng mga araw na iyon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kaniyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawag ay Bethlehem, sapagat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya, pati ni Maria, na mag-aasawa sa kaniya, na kasalukuyang kagampan. So makikita natin dito, ito ay panahon na ni Kristo, no? Ng ating Panginoong Jesus. Nakita natin dito ang utos ng gobyerno, ng emperador ng Roma, na lahat ay magpatala. At ang pamilya ni Jesucristo bilang tapat na mamamayan ng Roma ay sumunod dito. So ito yung tinatawag nating kautusang pangmamayan, o sabi natin civil law. Yes. Na lahat naman ng mga bansa ay may mga ganitong uri ng batas. Pero sa ating panahon, hindi na applicable yun. Kasi ito sa panahon ng nasasakupan ng Roma. Ay tayo naman ng ibang bansa ngayon, so meron tayong sarili rin. Maaari ba na ang mga mananampalataya kay Kristo ay hindi na lamang sumunod sa kautosang sibil dahil meron naman silang higit na nakatataas na kautusan at yun ay ang kautusan ng Diyos? Hayaan mong sumagot ang Bible, no? Ang Biblia. Buksan natin sa Mateo 22, 15 hanggang 21. Siguro basahin mo na lang, Pastor Ben, ang talatang 21, sapagkat doon nakalagay ang ating tungkulin sa ating pamahalaan. Okay, sa aklat ng Mateo, Kapitulo 22, sa talatang 21, ganito umika. Sinabi nila sa kaniya, kay Cesar, nang magkagay sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Tama. So, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi na kung ano man ang ating
tungkulin sa pamahalaan, ibigay natin ito sapagkat ito ang katungkulan natin. Utos mismo ng ating Panginoong Jesus. At siya mismo ay sumunod din. Ibig sabihin ay, kung ito'y pag-uutos ng ating gobyerno, sumunod tayo. At kung tayo naman may mga pag-uutos na binibigay ang Diyos sa atin, edi sundin din natin. Hindi ibig sabihin ay sumusunod na ako sa Diyos, hindi ko na kailangan yan. Ang sumunod na lang dyan, hindi kumikilala sa Diyos. So, hindi ganoon, ano? Hindi porket nagbigay ka na ng offering sa church, hindi ka na magbibigay ng tax sa gobyerno. Di ba? Yeah. Ayan ay napakagandang kaisipan. Now, ang lahat ba ng mananampalataya sa ating kapanahonan ay dapat pa rin sumunod sa mga kautusan ng Romano na nakatala sa Biblia? Hindi na. Kasi yung mga kautosang Romano, para lang yun sa mga mamamayan ng Roma. So, hindi na natin kailangan gawin yun. Siguro dumakon tayo sa ikalawang uri ng kautosan. At ito ay ang kautosan ni Moises. Ang kautosan ni Moises na sibil, ito yung tinatawag nating mga pamantayan na ipinatutupad para sa kaayusan ng mga Hudyo. At ito ay ito yung mga civil codes na pangkaraniwang inaaproba ng mga halimbawa ng Kongreso, ng Senado at ng ating Presidente ng Pilipinas. Ang mga halimbawa nito, mga kautusan sa pag-aasawa, kautusan sa paghihiwalay, sa mga ari-arian, ito ay mga para sa mga Hudyo lamang. At ito ay isinulat ni Moises doon sa kanyang 5 aklat. Kaya nga, dahil si Moises ang may akda, ang tawag dito ay kautusan ni Moises. So, linawin siguro natin, no? Ito yung madalas maraming mga tao nalito kasi madalas na nababanggit yung kautusan ni Moses na sa kapakanan po ng ating mga manonood ay kapag natinig natin ang kautusan ni Moses ay actually ito po ay nakapaloob dito lahat ng kautusan na naroroon sa unang 5 aklat na sinulat ni Moses. Pero bukod tangi talaga, binibigyan ng distinction o kaibahan yung kautusan ng Diyos. Pero actually, sa kabuuan ay, generally speaking, pag sinabi na nadinig natin yung kautusan ni Moses, lahat ng mga kautusan na doon na ito yung kautusan ni Moses na tinatawag. Malawak kasi kapag sinabi natin kautusan ni Moises kaya ngayon, ibig sabihin ay binibigyan natin ng pagkakaiba na kautusan ni Moses, pero particular din doon sa civil. Sa kautusang pambayan. Civil o pambayan o pangpamayanan. Mamaya, pag-aaralan pa natin yung iba niyang kautusan pagkatapos nito. Pero papansinin natin na maging sa bagong tipan, kasi maganda yung lesson natin ngayon, itong leksyon natin ngayon, bagamat ito'y tungkol sa kautusan, na sinasabi ng ibang ito'y pang lumang tipan, pansinin natin ang leksyon natin ngayon, ito ay nakapaloob sa bagong tipan ang mga pinakikitang halimbawa sa panahon ng Panginoong Jesus. Sa panahon ng Panginoong Jesus, ang Hudyo ay napailalim na sa gobyerno ng Roma. At dahil sa sila ay nasa loob ng Roma, kinilala pa rin naman sila ng pamahalaang yaon at hinayaang gamitin nila ang kanilang kautosang sabihin nating civil. Dahil meron silang sistema nga at nakita naman ng gobyerno na wala naman magiging problema, so ibig mo sabihin pinahintulutan sila ng pamahalaan ng Roma. Upang maging gabay nila kung paano nila magagawa ang kanilang mga tradisyon at mga kostumbre, pati yung kanilang relihiyon. Pero meron limitasyon yun, ano? Yes. Ang pagkaunawa riyan, ang limitasyon doon ay hindi sila pwedeng gawa ng mga hatol na may kinalaman sa may ipapapatay o merong kaparusahang kamatayan. So, meron pa rin mga limitasyon. Ang mga pinili ng Hudyo na siyang gagawa ng mga batas na ito ay tinawag nilang Sanhedrin. At itong mga Sanhedrin na to ay binubuo ng 71 mga lalaki na pili doon sa mga pare, sa mga matatanda at sa mga rabi. So, kung baga sa ating panahon, ito nadidinig natin lagi, no? Pag nabanggit yung Sanhedrin, ay yung nagpapaliwanag, sinasabi niya na ito'y kahalintulad na ating Kongreso o ng ating Supreme Court. Ito nga, binabanggit na kahalintulad igato ng Senado o ng Kongreso. Pero sa ating pag-aral po, ay makita natin, ang kahalintulad dito sa ating panahon ay yung Supreme Court. Yes, ito ang Supreme Court. Sila yung mga namamahala sa paggawa ng pagpapatupad ng mga batas, katulad ng
mga kaugalian, at mga kautusan ng mga Hudyo. Mhm. Okay, so, ano mga halimbawa nitong kautusan ni Moses na pambayan na binanggit mo na ipinapatupad o actually hindi lang sila basta nagpapatupad, meron din sila mga batas ting ginagawa eh. Maliban pa doon sa batas ni Moses, ay meron pa sila mga ibang batas pang ginawa na sila yung Sanhedrin na nagpapatupad din. So, pwede ba magbigay ka ng halimbawa sa ating may kinalaman sa kautusan ni Moses? May sinasabi sa ating leksyon na bawat lalaking Hudyo, nakakatuwa nga eh, kasi ako babae. Kayo lang palang mga lalaki ang may responsibilidad noon, nung panahon sa panahon ng mga Hudyo, ng bagong tipan, na tinatawag nila half-shekel temple tax. Mga lalaki lang ang nagbabayad, mga babae libre. Di ba? Ang ganda nun. Itong half-shekel temple tax na ito ay para sa lahat ng mga kalalakihan. Kalalakihan lang 20 taon ng edad pataas. At ito man, mahirap man o mayaman man o ano man ang kanilang kalagayang sosyal o panlipunan, ay pare-pareho yung bayad na yon. Tama. Yun ang sinasabi sa Mateo 17:24 hanggang 27. Doon natin makikita yon. At ang katumbas noon sa lumang tipan ay sa Exodus 30:13. Na ang layunin nito ay hindi para sa gobyerno, kundi para sa templo. At sa mga serbisyo na gaganap dito, kasama na dito siguro yung maintenance ng building. Kaya magandang kaisipan ito. Meron din silang kautusan tungkol sa paghihiwalay. At sa paghihiwalay na ito ay mababasan din natin sa Mateo 19:7 at ganun din sa Deuteronomio 24:1 hanggang 4. So, doon makikita natin, mula doon sa lumang tipan, patuloy na ginagawa hanggang sa bagong tipan. Teka muna, ano kita, no? Ating tinatalakay yung ano ba yung mga halimbawa nitong mga batas na pampamayanan. Ay binanggit mo yung paghihiwalay, pero kasama siguro muna yung mga batas sa pagkasal, ano? bago dumating sa mga batas ng paghiwalay naman. Anyway, sige, pagpatuloy natin. Meron din yung tinatawag na levirate marriage, na kapag nabalo yung isang babae, may kautusan din na dapat yung kapatid ng lalaki o asawang namatay na wala pang anak, ay responsibilidad niyang asawahin yung nabalong kapatid nabalong asawa ng kanyang kapatid. Yan ang kaisipan diyan ay para maitayo ang puri nung namatay na lalaki na ang kanyang lahi ay magpatuloy pa. Pero kung dumating din halimbawa yung kapatid na nagpakasal doon sa balo ay namatay din, ay tuloy pa rin yung batas na yun, yung susunod ng mga kapatid ang siyang sasalo upang itayo ang puri noong kanilang mga kapatid. Sa mga susunod na leksyon, mapag-aaralan pa natin yung iba pang mga halimbawa, katulad ng pagtutuli sa mga batang lalaki uli. Pagkatapos ng 8 araw, dapat tuli na yung bawat lalaking anak. So ang batas ng pagtutuli, hindi ito ceremonial law, no? Ito ay nakapaloob sa kautusang sibil o pampamayanan. Ito naman talaga iniutos ng Panginoon kay Abraham bilang bahagi ng kanyang tipan. Subalit ito na ay sinali na nila sa kanilang batas na pampamayanan. Sapagkat nais nila na ito'y maging tanda ng mga Hudyo. Putol kita sandali, kapatid. Bagamat ang mga utos na ito ay binabanggit na utos ni Moses, pero ang katotohanan po nito, ang Diyos mismo, kasi nabanggit mo kanina, ang Diyos din naman na nagbigay nito. Dangan nga lamang at palagi na ikakapit kay Moses dahil siya sumulat ng unang 5 mga aklat. Yung aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, mga Bilang at Deuteronomio, ay doon nakapaloob yan. Kaya nababanggit na mga kautusan ni Moses. Pero walang ginawa si Moses ng sarili niyang kautusan. Ang lahat ng ito ay kautusan din ng Diyos. Bagamat binibigyan lamang natin ng, kinakategorize natin yung mga iba-ibang mga batas. Isinulat ni Moises sa pagkasi ng banal na Espiritu. So, galing din ito sa Diyos. Yes. So, ano pa mga halimbawa ng... Siguro isa na lang aking sasabihin. Ito yung halimbawa doon na pag-aaralan din natin sa susunod na mga leksyon. Yung pagka ikaw ay nahuling ng alon niya, papatayin ka sa pagbato. So malupit, Malupit talaga.
Naalala ko nga pala, may nagsabi sa akin parang napakalupitin ka ng mabuhay noon. No? Kasi talagang pag nahuli ka sa pangangalo niya, ay may batas na ikaw batuhin hanggang sa ikaw mamatay. Wala nang kapatawaran. Wala na. So, parang mas masarap talaga mabuhay ngayon, ano? Pero dito napansin natin mga kapatid, ito'y batas na hindi natin siguro maunawaan ngayon. Pero tandaan po natin, ang mga batas na ito ay mga kautusang ito'y galing din po sa Diyos. At ang Israelita sa panahong iyan ay tinatawag na pinamamalaka o ito ay pinapangasiwaan ng Diyos mismo. Kaya nga yung form of government nila noon ay tinatawag na theocratic. So, sino tayo para questionin, na ito yung sinabi ng Diyos, ang gawain ng Israel ay sumunod. Dahil sila nasa ilalim ng pangangasiwa mismo ng Diyos. Pero sa panahon ngayon ay hindi na ganoon. Nung dumating yung sandali na humingi na sila ng mga hari, ay nawala na yung tinatawag na theocratic form of government. At nagkaroon na sila ng mga hari at gumawa na rin sila ng mga batas nila. Siguro, Pastor Ben, dumako na tayo sa ikatlong uri ng batas. Sige. Ano pa yung mga batas na yun? Ang batas na ito ay tinatawag na kautusan ni Moises na seremonyal. Ito naman yung mga batas, mga kautusan na may kinalaman sa santuario. Sa lahat ng mga seremonyang ginagawa sa santuario. Yung mga paghahandog. Paghahandog, tama. Okay. At ito ay may tanging purpose o layunin kung bakit ibinigay. Ito ay para ituro sa mga Hudyo ang plano ng kaligtasan at ituro sila sa kanilang tagapagligtas na Mesiyas pagdating ng panahon. Sa madaling sabi, ito ang panukala nito ay upang ituro ang plano ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng sanktuaryo, maunawaan natin ngayon ang mga pamamaraan ng ating Panginoon sa gawaing pagliligtas sa sangkatauhan. At hindi na natin ito ginagawa ngayon. Kasi ito, anino lamang ng mga darating na mga mangyayari. Na yun ay tumutukoy kay Kristo. Yes. At ano yung mga mangyayaring yon? Ito ay ang kanyang kamatayan. At ang kanyang ito yung kanyang pagkabuhay na maguli. Yung kanyang pag-akyat sa langit. Tama. Yung gawain ng gawain sa santuaryo sa langit. So, yung lahat ng mga itinuturo sa sanktuaryong ito, na seremonyal, ay may pinapatungkulan. Pero nung dumating na ang Jesus, ang ating Panginoon Jesus, nawala na yung mga anino. Kaya nga binanggit mo kanina, ito ngayon yung mga tinatawag na mga kautosang hindi na natin sinusunod. Dahil ang mga ito ay laban sa atin. Dahil ang mga kautosang ito ay, ito yung sinasabi marahil na iba na ipinako na yan sa cross. So napakahalaga talaga maunawaan ito ng ating mga taga-subaybay na maraming klase ng mga kautosan. At isa nga rito, yung kautosang seremonyal. So may mababasa ba tayo sa Biblia na ito'y lumipas na? Siguro magandang buksan mo sa Hebreo 9 hanggang 12. Okay, ganito ang wika sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 9, sa talatang 9 hanggang 12, ganito ang wika. Na yaoy isang talinghaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budi na hindi magpapasakdal sa sumasamba. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring pagdilinis. Ngunit pagdating ni Kristo, na dakilang saserdote, ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid bagay hindi sa paglalang na ito. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. So dito'y naglalarawan ngayon yung mga services sa sanctuary. Yung kapag halimbawa ako'y nagkasala, magdadala ako ng tupa at ipapatong ko yung kamay ko doon sa tupa, ikukumpisal ko yung aking kasalanan, ay yung tupang yun ay sumasagisa sa ating Panginoon Sus na darating. Nasa panahon ng lumang tipan, wala pa ang ating Panginoon. Pero naintindihan natin na ang tupang yun ay walang iba, kundi sumasagisag sa ating Panginoon Sus, na siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan.
Pero maganda rin ito'y review na lamang sa iba nating mga pag-aaral ng mga nakaraang quarter. Alam natin may iba-ibang gawain pang ating Panginoon Hesus. Siya rin yung saserdote na gumagawa ng pamamagitan. At itong mga gawain ito ng saserdote ngayon, ang tinutukoy ngayon din dito ng mga kautosang seremonyal. So ano mga bagay na umiinog sa templo at sa mga serbisyo nito, ito ay mga kautosang seremonyal. Na ang wika din sa binasa natin ay ito'y wala na sapagkat dumating na yung tunay. Mismo. Dumating na si Jesus mismo, hindi na kailangan ng mga anino sapagkat siya na ngayon doon. Siya na ang ipinapakita sa atin ngayon ang katubusan ng ating kaligtasan. Tama. Kaya nga, kahit sa ating panahon ngayon, mahalaga pa rin malaman natin yon. Kasi lalo nating ma-appreciate, lalo nating makikita ang kahalagahan ng plano ng katubusan ng Panginoon. Ang santuario ay parang sa noong una kong pinag-aaralan, parang ang hirap unawain. Kasi unang-una, asan ba yung santuario dito sa lupa na nakikita natin doon sa Biblia, sa Lumang Tipan? Nung ako'y bata pa, sabi ko, ano ba ito? Hindi ko maintindihan. Pero habang inuunawa ko yon sa tulong ng gabay ng mga pag-aaral, napakaganda palang maunawaan ang istorya ng santuario. Kasi dito mo ganap na mauunawaan ang plano ng kaligtasan ng Diyos, ang kahalagahan ng pagkamatay ng Panginoong si Jesus, at kung papaanong siya ay namamagitan ngayon sa langit. Isipin mo, Pastor Ben, siya na mismo yung tupa na tumubos sa atin. Siya pa rin ang saserdote, ang dakilang saserdote na namamagitan sa atin. At yan ay nakita natin dahil sa aral ng sanktuaryo. Ako, actually, lalo kong ina-appreciate ang malalim na pag-aaral ng mga panukala ng Panginoon dahil lang din sa pag-aaral ng sanktuaryo. Kasi halimbawa, nung mamatay ang ating Panginoon Jesus, sinabi niya, it is finished. Tapos na, naganap na. Totoo yun, naganap na. Pero alam po natin, kung pag-aaralan natin ang sanktuaryo, naganap na ang pagkamatay noong tupa. Pero pagkamatay ng tupa, mayroon pang saserdote o pari na gagawa ngayon ng paglilingkod na ang dugo ng tupa ay dadalhin ngayon sa sanktuaryo. Na doon ngayon iniimbak ang mga kasalanan. Kasi yung kasalanan ng tao, ikinumpisal doon sa tupa, symbolically, ito yung malinong sa banal na kasulatan, ang kanyang kasalanan ay sumalin doon sa tupa na naroon sa dugo. Kaya ang dugo ngayon ng tupa, dinala ngayon doon sa sanktuaryo. At ang sanktuaryo ngayon, ang sabi sa Biblia ay, minsan sa isang taon ay kinakailangan linisin. At itong tinatawag ngayon na Day of Atonement. Day of Atonement, yes. O araw ng kaligtasan o katubusan. Sa sabi, lalo naging malawak ang ating pagkaunawa sa plano ng Diyos sa kaligtasan. Hindi lang yung nakita nating Panginoon sa na namatay sa cross, ay tapos na, wala na. Natapos niya ang pagtubos, pero meron pang gawa ng saserdote na siya ngayon ay hindi lang siya yung tupang namatay, kundi siya rin yung saserdote na gumagawa ng pamamagitan sa atin. Ay kung tumigil doon sa pagkamatay lamang, at hindi na siya gagawa ng paglilingkod sa mamamagitan sa makasalanan at sa Diyos, ay di mapapahamak din ng tao. So, dahil lang sa plano ng sanktuaryong ito, o plano ng kaligtasan ito, ay naging lalong malinaw sa atin ang mga pamamaraan ng Panginoon. Tama. At yun ang napakaganda. Purihin ng Diyos. Napakaganda talaga. So, ano pang ibang mga kautosang nakikita natin? Yun ang pang-apat. Ito yung tinatawag na kautosan ng Rabi. Ang kautosan naman ng Rabi ay mga pagtuturo at kautosan sa paghatol. Kahatulan. Siguro maganda basahin mo sa Deuteronomio 17:11. Okay, sa aklat ng Deuteronomio 17:11. Sa kapitulo 17, talatang 11, ganitong wika. Ayon sa tinig ng kautusan na kanilang ituturo sa iyo, at ayon sa hatulan na kanilang isasaysay sa iyo, ay gagawin mo. Huwag kang liliko sa hatol na kanilang ipakikilala sa iyo, maging sa kanan o sa kaliwaman. Dito ay nabanggit ngayon sa itang kautusan. At binanggit po anong uri ng kautusan nito? Rabi. Kautusan ng Rabi. At
ito ang kautusan ng Rabbi ay may responsibilidad na maingatan na mapatupad ang kautusan ni Moises. Kailangang maingatan ito na masunod ng lahat ng mga tao. At nabanggit mo yung mga gawain nilang ipatupad ang mga kautusan ni Moses. Alam mo, mayroong pagbilang na ginawa dito sa eksaktong bilang ng mga kautusang nakatala mula Genesis na ito hanggang sa Aklat ng Deuteronomy o yung tinatag na Torah. Ang bilang niya ay 613. At yung salitang mismong Torah sa wikang Hebreo ay may mga bilang yan. At kung bibilangin din yon, may katumbas na bilang ang bawat letra. At kung bibilangin yon, ay ang bilang din niya ay 613. Kaya itong 613 na ito ay talagang napakahalaga nito sa mga Hudyo. Na ito nga tinatawag ng mga kautusan ni Moses. Pero itong mga Rabbi na binabanggit mong kautusan ng mga Rabbi, gumawa pa sila ng mga panibagong kautusan na nagpalawig pa sa 613 na mga kautusang nakatala sa aklat ng mga sulat ni Moses. Na tinatawag na oral law. Oo, ayan. Tama yung sinabi mo. Para mabigyan natin ng distinction, ang written law ay itong Torah, itong 613 na mga kautusan. At saka, out of 613, 39 dun, pang Sabat lang, ha? So, ibig sabihin ay, ganon karami mga kautusan na dinagdagan pa ito ng tinatawag na oral law. Oral law, yes. Na ito ngayon yung kautusan ng mga Rabbi na kanilang ginawa upang mapagtibay pa o upang lalo pang maipatupad ang 613 ng mga kautusan. So, iyon ay mga nagpasalit-saling salita lamang sa kanila at ito ay, kaya nga sinabi oral hindi na naisulat. At ito ay pinag-aralan ng mga Rabbi, mga dakilang Rabbi na iyon ay maging gabay. Kaya nga, ikaw bilang pastor, alam nyo yung mga Hebreong salita na pinagmulan ng law ng mga Rabbi. Ito yung tinatawag na halaka. Sa panahon ng ating Panginoon Hesus, ito mga nagpapasalin-saling mga oral law na ito na ginawa ng mga Rabbi ay tinawag na halaka. Na sa paglipas pa ng mga panahon, nung magtatapos ang ikalawang siglo, ay ito ngayon ay kinumpile ngayon, binuo at naging aklat at tinawag naman itong Misna. Midras. Midras. Marami pa mga terminolohiyan, pero ang punto riyan ay ito yung mga kabilang sa mga batas na ginawa ng mga Rabbi. Ang talagang pangunahing layunin ng mga kautusan ng Rabbi ay para mahadlangan o mapigilan ang mga tao sa aksidenteng paglabag. Aksidenteng paglabag sa Torah. Tama yun. Hindi naman actually masama, kasi nagkabandang huli kasi, kung mapag-aaralan natin sa ibang mga leksyon, na parang naging negatibo na ang mga oral, itong oral law o tradisyon. Pero originally, ang kaisipan ng mga gumawa nito ay para mabantayan nga yung mga kautusan. O sa ibang salita, bago mo malabag ang 613 na mga kautusan, ay meron ka munang ibang sasagasaan na nagpo-protector on. Ito ngayon ang kaisipan ng mga Rabbi na para maingatan mo ang kautusan, gumawa sila ng mga karagdagang kautusan na hindi mo masira. Halimbawa, bawal ang magdala ng pasan kapag araw ng Sabat. Kasi ang layunin doon, hindi ka talaga magtrabaho ng araw ng Sabat. So para hindi mo magawa yon, ay gumawa pa ng mga batas na bago mo masira yung kautusan ng Diyos, ay sasagasaan mo muna ang kautusan ng mga Rabbi. Kaya sa isang banda maganda rin. Ito yung mga gabay kung paanong maiingatan natin ang kautusan. So maganda. Maski naman sa ating mga tahanan, gumagawa rin tayong maliliit na batas upang maingatan ang araw ng Sabat. Halimbawa, sasabihin natin sa ating mga anak, dapat walang magpaplantsa after 5 o'clock. Kasi pag nagplantsa ka ng 5 o'clock, baka abutan ka na ng sunset. At gusto natin kasi mabantayan yung pag dumating na yung sunset. Ito pag-welcome na natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkilala natin sa araw na ito. At ang panlimang kautusan na kinikilala nating pinakamahalaga ay ang kautosang moral o tinatawag nating 10 utos ng Diyos. At sa panahon ng mga Hudyo,
noong unang siglo, ito ay kinikilala nilang pinakamahalagang batas. At nakita ng mga pag-aaral nila na ang lahat ng kautusan nila ay napapaloob sa 10 utos. At kaya nga natatanong natin, bakit kaya napakahalaga ng kautusang ito? Pag-aralan natin ngayon, ano bang katangian nito? Bakit napakahalaga? Makikita natin, bilang Adventista man sa atin, ay naniniwala tayo na ang 10 utos Ay walang hanggan. Wow. Tama. Ito ay tinatawag nating hindi nagbabago. Ito ay kautusan ng Diyos mismo. Kaya nga tayo ay nanghahawak dito. Tulad nga ng nabanggit mo kanina, pinaghahawakan din natin na ito ang pundasyon ng kanyang trono at ito ang kahayagan ng kanyang karakter. Ngayon tingnan natin, ano ba talaga ang mga karakter ng Diyos na masasabi nating ito talaga ay karakter din ng 10 utos. Kahayagan ito ng kahayagan ng karakter ng Diyos. Panginoon. Yes. Una, ang Diyos ay matuwid. Sang-ayon sa Ezra 9:15. Ay ang kanyang kautusan din ay matuwid. Makita rin natin yan sa aklat ng mga awit 119 verse 172. Ang Diyos ay sakdal, sang-ayon sa Mateo 5:48. Ay ang kanyang kautusan din ay sakdal, sang-ayon sa awit 19:7. Ang Diyos ay banal, ayon sa Levitico 19:2. Banal din ang kautusan sa Roma 7:12. Ang Diyos ay mabuti, ayon sa awit 34:8. Ang kanyang kautusan ay mabuti rin. At ang Diyos ay katotohanan, sang-ayon sa Deuteronomio 32:4. Ay ganoon din ang kanyang kautusan ay katotohanan na napatalayan sa mga awit 119 verse 142. So nakikita natin, kuhang-kuha ng 10 utos ang karakter ng Panginoon sapagkat iyon ay iisa. Ito ay kahayagan ng karakter ng Diyos. At dito natin nakita na ang kautusan ay talagang magpasawalang hanggan. Kasi kung ang Diyos ay magpasawalang hanggan, ay di ganun din ang kanyang kautusan. Ganun pa man, hindi pa rin, nahihirapan pa rin ang maraming kakristyanuhan kung anong pagkakaiba ba talaga ng 10 utos sa mga kautosang seremonyal ni Moises. Ano pagkakaiba ng 10 utos sa kautusan ni Moses? Ay, napakarami. Pero dahil maiksi ang ating oras, pipili lang siguro tayo ng 3. Unang-una, ang kautosan ng Diyos o 10 utos ay isinulat mismo ng Diyos sa bato, sang-ayon sa Exodo 31:18. Pero ang kautosan ni Moses ay sa aklat isinulat at siya mismo nagsulat. At ang kautosan ng Diyos o 10 Commandments ay tinawag na the Royal Law. Dito sa kautusan ni Moses, ito ay kautusan na inilagay sa ordinansa. Ang kautusan ng Diyos o 10 Commandments ay sakdal o perfect. Pero ang kautusan ni Moses ay walang anumang bagay na sinasakdal o pinasasakdal. Subalit ang kautusan ng Diyos, God's law is eternal. Dito natin makita, ang kautusan ni Moses ay temporary. At katunayan, ito nga ay nagtapos noong ang ating Panginoon Jesus ay dumating na siya nakaganapan. Makikita natin, may pagkakaiba ang 10 utos doon sa ibang mga batas. Lalo na sa mga kautusan ni Moises. Ngayon, tingnan naman natin ang layunin ng kautusan. Unang-una, kanina nabanggit natin yung karakter ng Diyos ay siya ring karakter ng 10 utos. At isang magandang karakter ng Diyos na siya rin ang nilalarawan ng 10 utos ay ang pag-ibig. Sinasabi sa 1 Juan 4:8, ang Diyos ay pag-ibig at ang kautusan man ay nagtuturo ng pag-ibig ng Diyos. Maling paniniwala ang sabihing ang kautusan ay tanging pagsunod lamang sa Diyos. Kasama dito ang balangkas ng moralidad kung paano tutugon tayo sa pag-ibig ng Diyos. At yun isang mahalagang layunin din ng kautusan. Turuan ng tao kung paano iibigin ang Diyos at ang ating kapwa. At yan ay makita natin sa Mateo Kapitulo 22, talatang 36 hanggang 40. So, paano natin ibigin ang Diyos? Yung binanggit mga pagtugon, ay di yung unang 4 na utos. At paano ibigin ang ating kapwa, ay di yung huling 6 na mga utos sa kautusan ng Diyos. Isa pang layunin nito, ay ito ang gagamitin sa paghuhukom, sang-ayon sa Santiago 2:12. Isa ring mahalagang layunin ng kautusan ay ito'y nagtuturo sa kasalanan. Makita natin yan sa Roma 3:20 at saka sa Roma Kapitulo 7, talatang 7. Na dito'y ang kautusan ay maihalin tulad sa isang salamin.
Ang gawain ng salamin ay ipakita sa atin yung ating, halimbawa, pagkagising mo sa umaga, magsasalamin ka, ang gawain ng salamin ipakita sa iyo ang iyong mukha. Hindi gawain ng salamin ang linisin ang ating mukha. Ang gawain ng salamin, ituro tayo na meron tayong dumi sa ating mukha at ituro tayo sa tagapaglinis. Kung pupunta tayo sa tubig at sa sabon. Gayun din naman ang kautusan, ang espiritual na salamin na ipapakita sa atin ang ating kasalanan at tayo ngayon ituturo sa tagapaglinis. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa panahon pa man ng reformasyon, ang susing kaisipang teolohikal ay ang paglabanin ang kaisipang kautusan at biyaya. Sa mithiin nilang idiin ang righteousness by faith, tila baga nawalan ng saysay O ang parang kahalagahan at mga layunin ng kautusan. Halimbawa, upang mabigyan ng kahalagahan ang biyaya, idinidiin nila na ang kautusan ay hindi makapagliligtas. Ito'y totoo. Subalit, hindi naman talaga makapagliligtas ang kautusan at hindi naman inaangkin ng kautusan na siya ay makapagliligtas. At hindi niya ito gawain. Isa pang halimbawa rito, yung idinidiin na ang pagsisikap na makamit ang katuwiran ni Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ay walang silbi. Ito ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ni Kristo. Tama din yon. Pero ang hindi nabibigyan ng din dito ay ang pagsunod sa kautusan naman ay ang ebidensya na sila ito manggap na ng katuwiran ni Kristo. Bukod dito ay dahil ba hindi magagawa ng kautusan ang hindi naman niya gawain, ay babaliwalain na lang natin ang kautusan. Para bang sinabi natin na hindi ko kailangan ang kutsara dahil hindi ito makapag-ayos sa aking buhok. Ay hindi naman gawain ng kutsara ang ipansuklay. So, hindi ibig sabihin babaliwalain natin ang kutsara dahil hindi siya makapagsuklay. Ano ngayon ang ating tugon sa 10 utos ng Diyos? Yan ang maganda. Basahin natin sa banal na kasulatan. Juan 14:15. Okay, ganito ang wika. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At sinasabi rin sa 1 Juan 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kaya nakita natin, ang pag-ibig sa Diyos, ang kahayagan nito, ay ang pagtupad natin sa kanyang mga utos. So, maraming salamat, Sister Lenny. Talagang mahaba ang ating naging talakayan, pero ito yung naging kapakipakinabang sa ating manonood. At ngayon sa ating pagtatapos, bakit nga kaya ang mga Kristiyano ay madalas na natutuksong kamtin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sa halip na sila'y magkaroon ng buhay na relasyon sa ating Panginoon Hesus na siyang nagbibigay ng masaganang buhay? Sa ating pag-aaral sa libro nito ay natutunan natin na may iba't ibang mga kautusan. At dahilan sa mga iba't ibang kautusan nito ay nakita natin na ang kautusan ng Diyos ay na siyang 10 utos ay bukod tangi, na ito'y nananatili at ang hangad ng Diyos sa pamamagitan nito maipahayag natin ang ating pag-ibig sa Kanya. Dahil naunawaan din naman natin, napag-aralan natin, ang kautusan ay kahayagan din ng karakter ng Diyos. At tayo mga susunod dito ay sana'y mahubog din tayo sa magandang larawan ng ating Panginoon. Muli po, minamahal mga kaibigan, maraming salamat po na kami niyong sinamahan at sa ating po pagtatapos, tayo po ay dumako na sa ating panalangin. Dakila at banal namin Diyos, ibinabalik namin sa inyo ang papuri at pasasalamat sa inyong walang hanggang pag-ibig at mga kabutihan. Kayo nagbigay ng mga kautusan upang kumagkagayon, maggabayan kami sa aming Kristiyanong paglalakbay. At ang kami magkaroon pa ng mga karapatan, maipahayag din ang aming pag-ibig sa inyo sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong mga utos. O banal na Diyos, hinihingi po namin ang inyong mayamang basbas, masagana pong ipagkaloob sa amin at panahanan kami ng inyong banal na Espiritu na sa kanyang kapangyarihan, masumpungan po kami, masunurin sa lahat ng inyong mga kahilingan, nagagalak na kayo ang Diyos ng aming mga buhay. Igawad po sa amin, Panginoon, ang kasaganaan ng inyong biyaya, ang kasaganaan ng inyong kapangyarihan at kagalakan
sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po at muli sa darating na linggo, pagpalain kayong lahat ng ating mahal na Diyos. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Welcome to the headquarters of the Seventh-day Adventist World Church. Opened in 1989, this building, known as the General Conference, houses 5 separate entities. Please join us as we take an inside look around the building. We start our tour in the Visitors Centre. Here you can view a timeline of our church's history and watch videos on initiatives sponsored by the Seventh-day Adventist Church. Next, we come to The King is Coming by Victor Issa. This sculpture has 10 figures representing different regions of the world. Each figure is made from bronze and weighs about as much as a person of the same size would weigh. The angel represents the guardian angel of the child it is carrying. Each morning, employees gather here in the auditorium for worship. This space seats up to 800 people and is used for meetings, conferences, and video productions. We are now entering the atrium, where many events like concerts are held. Also here is the Reebok Memorial Library, which houses over 14,000 books on a variety of subjects. The Blessed Hope by Nathan Green was unveiled during the General Conference session in Atlanta in 2010. The painting is part of an art gallery called Eden to Eden that church leaders are planning for the headquarters. Finally, this globe lights up to represent each of the 13 divisions and over 130 unions around the world. This is the Hall of History, celebrating the 150 years of the Church's history. Adventist Risk Management provides solutions for minimizing risk within the Seventh-day Adventist Church. The Adventist Development and Relief Agency is a humanitarian arm of the Seventh-day Adventist Church, providing emergency relief to communities all around the world. Here we have the North American Division, which represents the Church in the United States and Canada. At noon each day, employees gather here in this chapel to pray for each prayer request they receive. Now we come to the Harry Anderson display, which includes a self-portrait and his personal easel. Harry Anderson is well known for his illustrations in the Bible Stories series and also secular publications. We are now in the office of President Ted N.C. Wilson, who was elected during the General Conference session in 2010. Also located here are the offices of the 9 General Vice Presidents. The building also includes the offices of hundreds of General Conference employees who work to ensure religious liberty, education, healthcare, and more for millions of Adventists worldwide. Hope Channel is the newest extension of the General Conference building. Hope Channel is the official television network of the Seventh-day Adventist Church. This is the studio where they record popular shows like Let's Pray, Cross Connection, and Hope Sabbath School. Another studio in the building is the Communication Department studio. Each week, A&N video is recorded here. Finally, we come to the White Estate. Here we have the painting, The Christ of the Narrow Way by Alfred Lee.
This mural illustrates Ellen White's first vision and shows a narrow path on which believers in the three angels' message of Revelation 14 are travelling toward the holy city. If you are hungry after your tour, you can eat in our completely vegetarian cafeteria. The cafeteria serves employees and visitors every day from 11:30 to 1 p.m. If you would like to visit us in person, you can make an appointment by visiting adventist.org. Emergencies are everywhere. Hurricanes and floods destroy homes and livelihoods. Drought and famine strike the poorest of the poor. We live in a sinful, broken world, and many are desperately waiting for help. You know, ADRA has always had a unique mission within the Seventh-day Adventist Church. We may not be a preaching ministry, but we are a ministry nonetheless. We represent the simplest aspect of Jesus' nature, His unconditional love. When disasters leave thousands homeless and destitute, when famine threatens to end the lives of innocent children, when hope is lost, that is when ADRA shows the world the unconditional love and care of Jesus. I invite you to join us right now. Together we can be the hands and feet of Jesus to a world in need. So that when Jesus returns, we'll each hear Him say, "Take your inheritance, because whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." These days, it seems as though many people in Christian circles are debating and asking the following question: what is the role of women in the church? In order to answer this question, it is critical to take a look at how women are presented in the Gospels. And that's the subject of today's Hidden Treasure. In the 1st century Middle East, women had a very diminished role. Despite this, women play a significant role throughout the Gospel according to John. Time and again, their devotion is strongly contrasted with the wavering belief of the male disciples. One of the first examples is the Samaritan woman in John chapter 4. Despite her disreputable past, Jesus chose her as the first evangelist of His ministry. She went back to the city and boldly preached about what Jesus had done in her life. And as a result of her sermon, many people believed in Jesus. This bold discipleship of the Samaritan woman is presented in stark contrast to the confused male disciples. Later on, we read about Mary Magdalene's lavish devotion to Jesus. She came to anoint Jesus' feet with an extremely costly perfume. One of the disciples, Judas, protested this, saying she spent too much. But Jesus highlighted that she understood His mission, saying, "Let her alone. She has kept this for the day of my burial." We see another example at the cross. Peter has denied Jesus, and all the male disciples except for one have fled. As Jesus looks down from the cross, He sees that only one of His disciples has remained faithful, but standing there with Him is a group of women. During Jesus' most critical moment, it is women who display the most courage and devotion, while the male disciples have fled in fear and disbelief. Finally, to reward her faith, Jesus appears to Mary Magdalene before anyone else after His resurrection. In the Gospel of John, we see over and over how Jesus breaks all gender barriers. Women are presented as not only equal with men, but as the ideal example for all future disciples of Jesus. So,
What's the role of women in the church? That's not even a question that we should be asking, because the Gospel of John shows us that anyone and everyone can play a significant role as a follower of Jesus Christ. And that's today's Hidden Treasure.